What's up, kamusta mga ka-electric? Ito na nga ang part 2 ng ating e-bike ride mula Marilao hanggang Baguio City. Nung nakaraan ay shinare ko sa inyo yung naging biyahe namin papunta at ngayon naman isi-share ko sa inyo yung mga pinuntahan namin nung nakarating na kami dito sa Baguio. Nung kinagabihan ng first day natin sa Baguio, pagdating nga namin sa transient house namin ay namahinga muna kami at nung gabi, naisipan namin na kumain na lang dito sa night market. At talaga namang hindi kami nagsisi na dito na lang kami kumain sa dami ng pagkain na makikita dito. Medyo nilamig nga din ang fur baby namin na si Chewy dito, pero na-enjoy niya nga yung lamig at hindi namin siya nakitang hinihingal-hingal. Almost 5 minutes lang yung layo ng transient house namin dito sa night market. Bukod nga sa mga damit at iba-ibang items na makikita dito sa night market, ay marami ring pagkain na pagpipilian. Natawa na nga lang kami dito sa mga keychains na nakikita namin dito. Sa unang punta ko kasi dito, hindi pa uso yung mga ganyang keychains. After namin kumain at maglibot-libot sa night market, naisipan na rin namin bumalik agad sa transient house para makapagpahinga pa dahil maaga pa kaming iikot bukas sa Baguio. Nasa gilid nga ng matarik na daanan tong transient house namin, buti na lang kayang-kaya ng e-bike namin. Tuesday ng umaga, bumangon na nga agad kami para makapagsimula ng makapag-ready at makapag-ikot-ikot na agad kami dito sa Baguio. At heto na nga yung ating mga Disney princess na mga OBR. Talaga namang mga nagbihes, umaura, nagpalda pa, hindi nila alam yung pupuntahan namin mamaya, mawawala yung pagka-Disney princess nila. Paglabas nga ng garahe ng transient house namin, ganito agad katarik guys. Fast forward ko na lang yung video pero hindi po gapang yung pagkakit namin dyan. Naging madali nga sa amin yung pag-ikot dito sa Baguio dahil naka-e-bike kami. Dahil hawak namin yung oras namin, pwede kami magstay ng matagal sa pupuntahan namin at pwede kaming pumunta kung saan man namin gustuhin. At ang aming first stop, Strawberry Farm dito sa La Trinidad, Benguet. 10 pesos per e-bike lang yung naging parking fee namin dito, kaya sulit na rin kasi wala rin siyang parking na per head. Ito yung malawak nilang taniman ng strawberry. Kung gusto nyo makabili talaga ng fresh na strawberry, pwedeng kayo mismo yung pipitas. Pero kung tamad naman kayong mamitas, ay meron namang nabibili dito sa Strawberry Farm mismo na nakapitas na. Tamang aura-aura lang tayo dito, tamang video-video lang, hindi namin alam mamaya yung pupuntahan namin ay matarik pala talaga. At dito nga sa Strawberry Farm, hindi namin pinalampas na kumain ng trending at sikat na strawberry taho dito sa Baguio. Hindi mawawala yung mga bilihan ng pasalubong at souvenir shop sa mga tourist attraction dito sa Baguio. At syempre yung mga unang souvenir na mura, keychain na 13 pieces for 100 pesos. Ito na nga yung pinakamura sa lahat. At dito ka na lang matatawa sa trophy ni Paul Trottel, ang laki. At siguro sa lahat na nagpunta ng Baguio, hindi nakalagpas sa inyo na bumili ng ref magnet. Na-curious din ako sa isang binibenta dito at pagbukas ko, nagulat ako. Merong labuto. At after naman namin dito sa La Trinidad, Benguet sa Strawberry Farm, natanaw na namin agad yung bago at nagtitrending na Valleywood. At aminin man natin o hindi, pag may isang lugar tayong pupuntahan pero hindi natin alam kung paano, Google Maps at Waze agad ang ating inaasahan. Pero minsan ililigaw ka din talaga kaya nagtanong na lang kami sa nakita namin. At pagdating sa tinuro niya sa aming daan, nagulat kami sa dire-diretsong napakatarik na daanan. Pinalaan niya nga agad kami na dito sa aming dadaanan, maraming motor na nahihirapang umakyat. At napaisip pa nga siya kung kakayanin ng e-bike namin. Noong una kinabahan din ako baka hindi kayanin. Pero so far, kayang-kaya ni Sky ng dire-diretso. At kahit pauminto kami sa gitna ng daan at magsabay piga ulit, walang problema kasi hindi naman siya gagapang pahon. At akala ko dito na magtatapos ang aming kalbaryo. At this point kasi hanggang dito na lang yung parkingan ng mga motor, sasakyan, pati ng e-bike. Pagka-parking, kailangan pala naming bumaba, maglakad, paakyat. Dahil yung mga dadaanan namin paakyat sa Valleywood ay private property kaya kailangan ng lakarin. Buti na lang talaga itong aming fur baby na si Chewy ay dinala ko yung kanyang trolley cart. Wala pa kami sa kalagitnaan ng aming akyatin pero yung ating Disney princess napagod na. Yung papasok sa entrance dito sa Valleywood ay inaayos pa nga kaya ganyan pa itsura. Anyway, may dalawang attraction pala dito sa Valleywood. Magkatabi sila pero mali kami nang napasukan, doon kami sa isa pumasok. Kailangan namin magbayad ng 100 pesos per head na entrance sa kanila para makalusot sa Valleywood. Kung hindi, babalik ulit kami sa entrance sa baba. Nagbayad na nga lang kami pero another 130
pesos naman na entrance dito sa Valleywood. So all in all, 230 pesos per head. So itong nakikita nyo yung may buwan, dito na yun sa Valleywood. Dito muna kasi kami kumain, and after kumain at medyo konting pahinga, nagpicture-picture na rin kami. Maganda sanang magpunta dito yung paggabi kasi merong mga ilaw yan. Pero yun nga lang, kung gabi or madilim ka na pumunta, hindi mo naman ma-appreciate yung ganito kagandang view. Dito pa rin sa Valleywood, meron kaming inakyatan na mataas na bato. Safe naman kasi may kapitan, pero yung girlfriend ko naiiyak na sa takot. Nagbi-video lang ako, tapos nagulat ako pagharap ko sa kanya, umiiyak na. Kaya nga after namin magpa-picture dito sa taas, bumaba na kami at in-enjoy naman yung view dito sa baba. Wala kaming drone pero may pa-drone shot kami gamit yung mahaba naming tripod. O di ba ang angas? Mahabang tripod lang yan at naka 0.5 na video dito sa iPhone. Habang nakatalikod ako, ini-enjoy ko din yung view dito. At ngayon inakyat naman namin yung Valleywood na letters na pinakita ko sa inyo kanina. At may dinaanan kaming mga bato na inukitan para maging hagdan. Pagkatapos ay may tulay din silang ginawa para mas ma-enjoy mo talaga yung view. At nung makakyat na kami, ito na nga yung nakita namin. Valleywood na inspired sa Hollywood nga sa ibang bansa. Maganda sanang pumunta dito ng umaga or yung hapon na padilim na. Medyo tirik pa kasi yung araw nitong mga oras na to, mga 3 or 4 ng hapon, kaya medyo mainit pa. Ang ganda talaga ng tanawin dito sa taas, tanaw mo pa yung strawberry farm. After namin sa Valleywood, dito kami sa katabi naman umakyat. Ito nga yung binayaran namin ng 100 pesos per head. So far, naging okay naman din yung aming pagpunta rito. Para kaming nagbuwis buhay sa trekking para sa ganito kagandang view. Naka Disney Princess na outfitan pero humakbang-hakbang yan sa mga bato. Maganda talaga na meron kaming sariling e-bike kasi nagtagal kami dito at in-enjoy namin talaga. After naming makapagpahinga, nag-decide na kaming bumaba dito sa Valleywood at kung kanina matarik paahon, ngayon naman matarik ang pababa. Buti na nga lang parehas kami ni Paul na naka 4-pot na preno, harap at likod. Kinat ko na nga lang yung video dito, yung pababa, pero yung full video nitong pababa na ito ay ni-upload ko na rin naman nakaraan. Nung una medyo nalula ako, pero buti na lang talaga makapit yung mga preno namin, kaya talagang kaya mong dahan-dahanin pababa. At habang bumababa nga sa mga curves, talagang nagpepreno ako at nagbubusina na rin kasi baka may biglang dumating. Tapos hindi pa nila marinig na may e-bike kasi nga walang tunog yung e-bike namin. Medyo mahirap din kasi matarik na nga siya, tapos yung kalsada dito bitak-bitak pa. Kaya sanayan na lang talaga sa pagmamaneho. Ang ganda nga rin ng view nung pababa kami kasi tanaw na tanaw namin yung baba, may mga ulap-ulap pa. And at this point, ito na nga yung pababa, yung bukana ng kanto. Kapag pupunta pala kayo dito sa Valleywood Adventure Park Unlimited, ang isearch nyo sa Google Maps ay Benguet Memorial Service at yung kantong yun, dun kayo aakyat. Inabot na nga kami ng gabi pero dalawa pa lang yung napupuntahan namin. Ngayon, nag-decide kami na magpunta ng Diplomat Hotel kasi sakto nakakatakot kasi gabi na nga. Pero pagdating namin ng Diplomat Hotel, sakto kasasara lang niya. Hanggang alas 6 lang pala sila. Pero buti na lang mabait yung gwardyang nakausap namin. Sinabi namin na galing pa kaming Bulacan, kaya pinayagan niya na rin kaming pumasok dahil sabi namin ay magpipicture lang naman kami ng mabilis. Yung mga OBR namin, nagpicture-picture sa kabilang gilid. Kami naman, nag-video ng aming mga e-bike dito. Ang ganda nga rin ng city view dito sa taas, kitang-kita mo yung city lights. Wala naman kaming ibang naramdaman dito kasi in-enjoy lang namin yung view. Bukod sa nag-video-video, nag-picture-picture na rin kami. Talagang milestone sa e-bike community na makarating ng Baguio. Kaya nga hindi namin sinayang yung opportunity na mai-document at mai-vlog yung aming pagpunta dito sa Baguio at pag-ikot namin dito gamit lamang ang aming mga e-bike. Uulitin ko po, upgraded na yung aming mga e-bike pagdating sa controller, hub, battery at iba pang parts. Kaya kayang-kaya niyang umakyat dito sa Baguio kahit pamatarik. Para sa mga nandito sa part 2 na hindi napanood yung part 1, panoorin nyo po. After namin dito sa Diplomat Hotel, napag-isipan naming mag-dinner na lang sa SM Baguio. Medyo hindi na nga kami nakapag-video pagdating dito kasi napagod na at nagutom na rin kaya bumili na agad ng pagkain at kumain. Pagkatapos kumain, tumanaw lang kami sa view deck para masilayan naman yung tanawin dito at masasabi kong paglabas namin dito, Diyos ko, napakalamig naman talaga. Napagdesisyonan na naming umuwi kasi napagod kami at ito nga ang aming ikalawang araw dito sa Baguio. Kailangan na naming bumalik sa transient house para makapagpahinga at makapag-ikot naman kinabukasan. Salamat kung tinapos mo ang video na to. Wait for part 3. Mag-follow kayo para updated kayo sa next upload ko.